September 5 na, maayadha masulong sa wikang higaw-non sa atin pong mga kapatid. Wala na pong bagyo, pero may mga lugar pa rin inuulan. Tama ka dyan, Jess. Kaya patuloy pa rin po tayong nakabantay sa sitwasyon sa iba't ibang mga syudad at bayan. Lalo na po sa mga labis na naapektuhan ng sama ng panahon. Yes, Mama Dims, at ang ating Alagang Kapatid Foundation, tuloy-tuloy rin ang pagpapaabot ng tulong sa mga kapatid nating nangangailangan ngayon. Isa nga sa mga lugar na pinuntahan ng Alagang Kapatid, ang bayan ng Pililla sa Rizal. Para kahit papaano ay makatulong, nagpatid ng arroz caldo at mga biskwit ang Alagang Kapatid sa mga residente doon. Marami pang lugar ang naisabutan ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation. Kaya sa mga gustong mag-donate, pwede pong ipaabot sa Alagang Kapatid ang inyong tulong. Naka-flash sa screen ang account numbers ng Alagang Kapatid sa BDO, Metrobank at BPI. Pwede ring i-scan ang QR code. Sama-sama tayo sa pagtulong, mga kapatid. Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Huwag pong kalimutan ang mga payong, mga kapatid. Magiging maulan pa rin daw po sa malaking bahagi ng Luzon. Makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang Cordillera, Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa trough o buntot ng bagyong Enteng. Ang habagat naman po na pinalakas ng bagyong Enteng ang magdadala ng pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pabugso-bugsong ulan din po ang dala nito sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa. Dahil pa rin sa epekto ng bagyong Enteng, kanselado pa rin ang klase sa ilang bahagi ng bansa. Walang pasok sa lahat ng antas, mapa-public o private, sa Metro Manila, mga probinsya ng Bataan, Cavite at Rizal, Santa Rosa sa Nueva Ecija, Olongapo City at mga bayan ng Basista, Infanta, Lingayen at Rosales sa Pangasinan. Gayon din sa Burgos, Calasiao, Manawag, Mangaldan, Umingan, Urbis Tondo at Urdaneta. Kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa Tarlac, gaya ng Concepcion, Anao, Bamban, La Paz, Moncada, Paniki, Ramos at San Manuel. Sa Zambales, walang pasok sa Botolan, Candelaria, Iba, Olongapo City, Palawig at Subic. Sa Bulacan, 14 na bayan ang nagkansela ng pasok dahil sa bagyo na nakikita natin ngayon sa ating mga screens. At sa Pampanga, all levels kanselado sa Arayat, Bacolor, Guagua, Mabalacat, Mexico, San Fernando, San Simon at Angeles. Nandyan din ang mga bayan ng Balayan, Calaca, Lian at Nasugbo sa Batangas, San Pedro Laguna at Mamburao, Oriental, Mindoro. Samantala hanggang senior high school lang walang pasok sa Binmaley, Pangasinan at Capas, Tarlac. Okay, para sa mga, kung meron kang payong kapatid, paalala sa mga kapatid natin, maulan pa rin. Payong. Payong. Payong, kapatid. Payong, Yan. kapatid. Okay. Pero ito, maiba muna tayo ng kaunti sa mga timbahay dyan, lalo na sa ating mga plantito at plantita ngayong maulan. Paano nga ba natin maaalagaan ang ating mga plant baby? Uy, mahalaga rin yan, Jess, ha? Kasi nga may mga halaman daw po na pwede naman sa tubig ulan. Pero may ilan din na certain amount of water lang ang kinakailangan. Meron naman pong ilan, pang indoors lang talaga. Uy, interesting yan ha, Mama Dims. Pero alam nyo, ilan lang yan sa marami pang tips out there na siguradong makakatulong sa plantito and plantita journey ng ilang nating mga kapatid. Plant caring tips baka mo, sakto dahil muli magsasama-sama sa isang malaking event ang ilang plant care experts para sa ika-4 na edisyon ng Plant Convergence, Mami Chiki. Sana mag-converge sa ating lahat. Oo. Kailangan ko ng mga tip na ganyan. Oo, alam mo, celebration ito, Justin, ng cultural and botanical diversity. Wow, ano ba yon? Pag-usapan nga natin, tawagin natin si Nico at si Hannah, ang organizers ng Plant Convergence. Nico, good morning. Okay, kung napapansin nyo napakaraming berde sa studio natin today. Iba, kakaiba yung mga halaman. Pero tell us more about Plant Convergence. Ano ba yung i-expect natin dito? Plant Convergence is basically an event where the younger generation is the organizer. And this is the event where the expert can
basically mentor the newbie in the industry. Basically, a plant convergence is a bridge between the old ones and the newbie and the plant industry. Pwede ba natin sabihin convergence ano mga green thumb tsaka yung mga black thumb? Di ba? Yes, definitely. Yan. Okay, Nico, tell us more about the plants that you have today. Kasi lalo na ngayong maulan, di ba? Meron ka bang special tips on how to care for them, how to water them, lalo na sa mga panahon na maulan tulad ngayon? Of course, since maulan, so we have to avoid overwatering our plants. This is a rainy season. You also have to use the right kind of pot. So, sa ilalim niya, merong buta. So, for the right drainage to happen, it has to have a Kailangan may butas. yes, a lot of holes under the pot. And Para also, pala sa pagmamahal yan, Nico, no? Yes. Hindi mo pwedeng lubos-lubusin ang pagmamahal mo kasi ma-OA. Hindi totoo yan! Kailangan may outlet pa Overkill. rin. that's true. Eh, ako gusto ko na po eh. Hindi! So, ibang plant ka. Hindi, ibig sabihin, dapat may butas sila. Just the Dapat may right outlet sila. Diba? Okay, bago tayo Buhos sa na mga buhos. punta, no? Dapat muna tayo sa mga halaman. Oo, hindi. So, tama ka, Yes, Iba, na sila. parang ang mindset, even for parenting children. So, kasi di ba when you call plant babies, parang anak mo yan. So, sa pagmamahal, pag OA daw masyado, like for example, water, parang nalulunas sa Sabi nga, too much love can kill you. Yes. The same with plants. Sabi ko sa inyo eh. So, ano ang mga, paano mo malalaman? Like, when you buy, kunwari, baguhan ako, teach me how to doggy. Sorry, natin this morning. Sorry, nakapagpahinga kasi ako kahapon. Okay, teach me how, kunwari, pupunta ako, Nico and Hannah, first time akong plant mama. Paano ko malalaman kung anong plant ang para sa akin? Hindi ako lagi nasa bahay. Ayan. Yan. Ano mga considerations sa for example? For me personally, I would recommend plants that can tolerate, especially if you're if you're a newbie and you're growing indoor. So you have to choose plants that are good and tolerating low light. Saan yun dito? We have here the darker foliage are mostly the one who can tolerate low light conditions. Darker. Ayan. The darker. Especially this one. This is Samicoca samiifolia, or locally also known as Raven ZZ. Raven ZZ. Zizi! Actually, yung ZZ plant ko sa condo, Yes. parang ilang taon na buhay pa rin. Dahil hindi ko siya na masyadong At low inaalagaan. maintenance. Low maintenance kasi. Nurturing. Knowing na hindi ako nurturing. Hindi siya nurturing. Hindi, saka- Aspeto ba? Hindi, saka pag sa condo kasi wala talaga masyadong ilaw na pumapasok. So, ayan ang isa sa mga ideal. What if I have time? Ako yung plant mama or plant parent na marami akong oras. Pwede kami mag-bunting ng plant ko. Ano yung pwede sa akin? Definitely, I would recommend orchid because if you're that dedicated and caring for plants, so you know there's happiness in your watching your orchid bloom. Oo, sa mga And if hindi you're patient. nakakaalam ba, ang orchids ba, pwede rin ba to indoor or pang outdoor lang? Some orchids can tolerate indoor, but now we have a new technology. It's called grow lights, Okay. which actually basically mimic the sunlight. Okay. At sa UV light? Just affordable. Actually, may mabibili ka lang sa online shopping, yung mga grow lights. So, para siyang UV light, parang ganun yung dating Na niya. nabibili Oo, ng na kahit nabibili, sino. oo. I'm curious, ikaw, ano mga favorite mo sa mga plants na dala-dala niyo? Ayan, Hannah. My favorite one, Yung mga nandito. this one. Pink. Ano to? Ayan, yan? parang tawag Ayan. din, mama. Okay. Anong tawag dyan? It's called Philodendron micans. The regular form, yung kulay plain green siya, is actually a common houseplant and very easy to care for. Tapos this one, the one with the pink, it's called variegation. It actually happened to mutate here in the Philippines. So, nung naging consistent na yung pink color. Saka Hannah, tama ba ang variegation nakadepende din sa kung gaano kadaming buga ng ilaw na natatanggap ng halaman? Siyempre, din sa isip ko, parang ako namamatay na, nag-iba na yung kulay. Hindi pala. Yung pala may meaning. Tsaka ito, hindi ko alam ang tawag dito, pero kasi commonly, itong plant na to, plain green lang siya. Pero kung papansinin nyo, may batik-batik po siya. Ano? That is from the genus palm. It's called Liquala mapu. Okay. Pero ito, meron tayong halaman dito na bawal nating hawakan. Bakit? Parang medyo nako-conscious ako eh. Bakit? Medyo may kataasan yung presyo. Magkano yung ganyan? So we have plants over here. We have Go.
This one is worth 250,000 to What? Diyos ko na. 300K. Wow! Actually, the one behind you is more expensive. Asan ito? Alin ito? This one, Diyan sa'yo lumayo ka. 7 days a week ka na nga nagtatrabaho. Balikan mo, wala pa. O, magkano yan? this one is worth 800,000. 800! Hawakan na rin para makawaswerte. Same with the luxury items. This one is the first of its variety in Asia. Currently, it's also the biggest. So rare. It's rare. 800,000? It's the mutation. It's the mutation. So, paano yun inaalagaan? Paano mo inaalagaan ng 800,000 pesos? Hindi ka nalalabas ng bahay mo. Please, huwag ka masisira. At dapat walang pusa sa bahay niyo. So, paano may tamang care? Paano alagaan yan? Basically, just the same. Since it's from the genus Monstera, it's just actually this one is easy to care. What makes it expensive? The rarity. The rarity. This is the first one who was I was able to buy the first one in Asia. Dito? In Asia. Wow, Nico. This is from Sweden. Sweden. Wow. So, I have a question. Kasi nga napag-usapan natin kung gaano ka-valuable, lalo na in terms of price. Ngayon, paano ba mamamatay ang ganyan? Para yun ang maiwasan? Bakit mo Hindi. Nagsunod na siniwasan. Nag-gets mo yung point ko. Paano hindi mo siya mapapatay? Ganun na lang. Okay, so before you go crazy into this expensive plants, you have to start from the bottom, like starting from the easy to care. You slowly learn step by step. So there's no shortcut for being an expert in plants. Watering schedule naman ito. Paano ba? This is you can water once a week. Once a week. Because we're using we call it arid mix, which is we don't have soil. Basically, this is a combination of cocoa cubes, panis. Pero ano, Ayan lang siya. indoor siya. Can I get? Yes, sure. Mas indoor siya. They can tolerate both outdoor and indoor. Parang nakakatakot pag nasa labas siya eh. 800K din yan. Yun naman ang kagandahan ng pagkakaroon din ng plant convergence para sa mga kapatid natin na matagal na halimbawa plant lovers, but at the same time yung mga gustong subukan, pwede silang magtanong sa inyo. Imbitahan natin sila, kailan mangyayari, saan nila kayo pwedeng puntahan? Plant Convergence is going to be on September 19 to 22 at the Flower Garden in Quezon City Circle. Ayan, mga gano'ng karami yung expect natin dyan? So we converge of total of over 115 merchants from all over the Philippines and all over the world. Actually, this is the first time that there's going to be 21 international merchants in History Plant Show who will join. And they will be coming from the Pwede Philippines. matuto, pwede rin mamili. Yes. Okay. September 19. Thank you very much, Hannah and Nico. Ito naman po mga kapatid, marami pa kami hinanda ngayong agahan. And speaking of agahan, ito na. Solve na solve! Sagot na yun ang nadiscovery nating negosyo na trending ang produkto. Ang backsilog ng classmate, tikman natin sa Kitang-Kita. Sa mga may credit card naman, maging wais at matalino sa paggamit ha. Huwag lang swipe ng swipe para di mabaon sa utang. Yan ang problemang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Attention naman sa mga fur parents dyan, katulad ko, alamin natin kung safe pa talaga ang paggamit ng dye sa balahibo ng ating mga fur baby. Abangan natin yan sa Pet na Pet. Ang good vibes naman po ngayong Thursday, tutuloy pa natin dahil sa part 2 ng ating pangangapit bahay. Sisilipin pa natin ang ilang bahagi ng tahanan ng host actor na si Jojo Alihar. House tour pa tayo mamaya sa My Bahay. Inch by inch, we're moving closer dahil mamaya may pa-jamming session sa atin ang OPM band na Never the Strangers live. And more pampagod vibes this Thursday ang ating pandar. Hanip sa pabilisan like a duck. Literal, dahil lakad pato tayo mamaya sa palarong pampasaya. Sige, practice na. Stretching na mga kapatid. Okay? At ito para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sino ang bete today? Team Mawer! Kaya pala naka-rubber O si Team Jess! Team Jess ba? Hindi tayo ready. Ilang araw akong natalo.
Okay lang yan. Okay lang yan, Maui. Okay lang yan. Parang hindi ako kasama sa team mo kahapon. Ano? I-comment na ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Today, Team Jess o Team Maui. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of play. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! May pasok man o wala, pagdating sa pagkain, hindi lang dapat siya ng busog, kundi pati ang bulsa. Isa nga sa mga patok sa mga estudyante ang mga sulit. Pero solve na pagkain, gaya na lang ng paborito nating silog. Gaya na lang nitong nakilala kong magka-eskwela na isang silog business ang binuo para magatid ng murang pagkain. Presenting Classmates Baksilog. At live nating makakasama ang owners nitong sina Kim at Rex. Good morning, Kim and Rex! Good morning, good morning. Ang tatangkad naman itong mga to. So wait, classmates talaga kayo? From where? From Adamson. From Adamson University. So kailan kayo gumraduate? 2017. Uy, mga bata pa. So you're in your early 20s ba? Ganyan? Mid-20s? We're both Mid to 27. late. 27, oo. So wait, maaga kayo nagsimula sa pagnenegosyo. Ito ba yung una ninyong venture? Well, hindi. Hindi, Actually, oh. nag-start kami printing business. Tapos, na-appreciate namin na maganda yung opportunity for food. Kaya nag-start kami. Pero tuloy-tuloy pa rin ba yung printing business? Hindi na. Binitawan na po Binitawan namin na para ninyo. So, makapag-focus. focus na Bakit dito. nag-decide kayo na mag-focus sa pagbebenta ng silog? Kasi yung pwesto po namin, which is we're near the airport po kasi. So napansin namin na there's a gap when it comes to quick and easy and yummy food. And mura din. So we took that opportunity, may nakita kaming pwesto, tapos sinimulan na namin. Tama, hindi, pero totoo yan kasi minsan sa airports, aminin na natin, medyo may kamahalan ng pagkain. Totoo. Ha? Correct. So at least ito, very accessible at very affordable. Yes. Wait, near the airport, matatangkad kayo? Dati ba kayo nagtatrabaho sa airlines? Hindi naman. Ako po dating Yeah, siya. flight attendant. Yun, dating flight attendant. That's why, that explains. Okay. So, pero give us an idea, ano ang mabenta sa Classmates Baksilog? Ang pinakamabenta po talaga sa amin is yung mga combo namin na tinatawag. So it's a silog plus Kung iced ano man. coffee Okay. and then soup. So parang kompleto na po siya. Okay. So for a price of 100 to 120, meron ka ng rice, meron ka ng iced coffee, and meron ka pang soup. So yun yung mabenta sa amin. Pero napapansin ko dito, Rex, sa iba yung bowl, talagang ang bida, of course, is the bacon. But at the same time, yung sa combo na binabanggit mo, may iba pang ingredients other than the egg. May Yes. iba pang recado. Si Rex, no? Ano-ano yung mga combination natin? Well, meron tayong pork silog. No? So, typically, breaded pork chop. Right. Diba? So, we have nuggets and bacon. Ayun. We have tocino, and we even have tapa. Ayan. Pero ito, matanong ko lang kayo bago natin tikman ito at subukan yung mga hinanda ninyo. Magkano yung kinailangan yung puhunan? Bilang kayo ay mga bata pa, magkano yung kinailangan puhunan para masimulan yung negosyo? Well, nung 2021, nag-start kami as a kiosk business. Now, nung nag-start kami, yung initial investment namin was 200 to 250,000. Including na dun yung mga stocks and yung pang-start ng business mismo. Everything na po yun, pati yung rent, yung... Right, oo. Pero dun sa mga kapatid natin, halimbawa, walang budget na sabihin natin 200,000. Paano ba nila sisimulan yung negosyong pagkain, for example? Pwede naman po sila mag-start online. Ayun. Kasi yung sa amin po, nag-start kami nang meron na agad physical store. Pero marami din naman po nagsa-start ng online. Ayan, pwede yan. Pero eto, I'm sure yung mga kapatid natin gusto nang matikman. Maui, actually, meron pang isang gusto din humabol sana kanina ng pagkain pero nagpapareserve eh. Ay, grabe. Alam mo, ako kanina pa ako abangers dyan sa gilid. Tikman na natin. Okay, excited ako. So we have, pag umorder po kasi ng silog bowl sa amin, may choice po sila either gravy sauce or cheese sauce. Okay. So- Ano mas mabenta? Ang bestseller po talaga namin is baksilog with cheese. This Okay. one po Okay, is dun tayo. bagnet with gravy. Bagnet with gravy. Dems, ito ba yung gusto mo? Bagnet with gravy or gusto mo bacon?
With bacon. With Ito bacon po to. ito po yung bacon with nuggets, with Ayan. cheese. Ayun, pwede yan. Tapsilog with cheese po itong nasa gitna. Ayan. Ito naman. Ito gusto, yan din yun. Ano, Bacon. Opo, yan din po yan. Game. Oh, yung sarap naman. Tikman Try natin, na tikman natin. And this is for how much again? 120? This is, ano po kasi siya, combo. So, pwede po kasing isang silog din mag-extra ulam sila. So, mga 100 plus po. If mabitin kayo sa sauce, meron pa dito. Sarap ah. Yung sauce naman, sarap ah. Sarap na Thank sauce. you. Thank you po. Nung pinerfect niyo yung sauce, was it a process na parang paulit-ulit yung ginawa hanggang sa nakuha niyo? Actually, nung nag-start kami, parang hindi pa kami satisfied dun sa lasa. Kaya ilang beses kami nagpapalit-palit ng ingredient. Hanggang sa feeling namin, ito na yung pinaka-best formula. Pag ganun ba, sa inyong dalawa lang yung lasa ng basehan nyo or pinapatry nyo sa maraming tao? Pinapatry Pinatry din. namin. Pinapatry din. Family and also yung crew din po namin. Pinapatesting din po namin sa kanila. Sarap! Kanina nabanggit nila, malaki yung pinuhunan nila, nasa 200,000. Nabawi na ba? Nabawi na. Nabawi na. Nabawi. After siguro mga 4 to 5 months. Oh, ang bilis. From diba? 2021. Sa ROI. 4 to 5 months. So, kumbaga, medyo mataas yung risk pero ang bilis na rin nabawi. Di ba? Okay, imbitahan natin yung mga kapatid natin. I'm sure interesado silang umorder lalo ngayong tag-ulan. Opo. So, pwede niyo po kaming mga bisita sa Villamor Air Base. It's an barangay po in front of NAIA Terminal 3. And Go ahead. Yeah. Paano Ay, kanila in front of- makukontak? Ayan yung inyong contact details. Yeah, and then available din kami via Facebook, Instagram. It's just Classmates Baksilog. And then, yun, pwede sila umorder online. Diba? Alright. Oh, perfect yan sa mga may flight. Kung may time pa naman kayo, dumaan kayo doon, kumain kayo ng murang pagkain habang naghihintay na inyong flight. Alright, maraming salamat, Rex and Kim. Classmates Baksilog. Thank you! Ito naman, mas mabubusog pa tayo sa mga payo naman this time ni Mami Chiki. Marami ang natatakot gumamit ng credit card. Kaakibat kasi nito ang salitang utang. Pero sabi nila, malaking tulong ito kung alam mo kung paano gamitin ng tama. Diyan naman nagkaproblema ang ating letter sender ngayong araw. Sabi niya, Dear Chiki, ako po si Heart, 25 taong gulang, nagtatrabaho bilang admin associate sa isang pribadong kumpanya. Sapat lang ang kinikita ko pambayad ng bills, renta at pagkain. Nagpapadala rin ako sa pamilya ko sa probinsya. Kaya naman, laking tuwa ko nung padalhan ako ng bangko ng credit card. Laking ginhawa ang dulot sa akin ng credit card dahil tuwing kinakapos, meron akong napaghuhugutan. Ginagamit ko ito pambayad ng grocery. Nakabili rin ako ng ilang appliances at gamit nang hindi kailangan isang bagsakan ng bayad. Pero may tukso rin palang dulot ang credit card. Nagamit ko rin itong pambili ng mga luho kung damit, bag at sapatos. Kaya pagdating ng due date, hindi ko na alam saan huhugot ng pera pambayad sa utang ko. Ngayon, umabot na sa 10,000 pesos ang utang ko. Nahihirapan na rin akong pagkasyahin ng sinasahod ko dahil malaking porsyento nito ipinambabayad ko lang ng credit card. Ano po ang dapat kong gawin? Nagmamahal, Heart Mayol. Alam mo, Heart, very good yan dahil hindi ka nag-iisa. I'm sure marami yung mga first time nakahawak ng credit card, syempre na-excite. Itong unang-una mong kailangan tandaan. Ang credit card, hindi po libreng utang yan. Naku po, napakalaki po ng kaakibat na interest dyan. Kaya yun ang kailangan mo laging tandaan pag nakikita mo yung credit card na yon. At kung ako sa'yo, yung 10,000 na utang mo ngayon, bago pa ang lahat, talagang pag-ipunan mo na yon para hindi mo na kailangan problemahin. Ang interest rate dito sa atin is 3% per month. Yun ang maximum. So, that means 36% in a year. So, magiging 13,000 plus yung 10,000 mo kung hindi mo yan hulugan, di ba? Ikaw ba, nung una kang nakatanggap ng credit card, nung una kang nakahawak ng credit card, alam mo agad ang gagawin mo? Ay, hindi, Mama. Talagang nahirapan din ako dyan kasi nga iniisip mo, meron kang available credit. Ibig sabihin, may pera ka. Kasi ang galing nila minsan i-waive pa nila. Di ba? Wala kang babayaran, tatanggapin mo lang yung card, pero
Yun nga, nakakatakot po dyan. Marami akong mga kakilalang nalulong sa credit card. So parang siyang addiction eh. Swipe ka lang ng swipe, ang dali-dali, di ba? Hanggang sa tawagan ka na pag di ka nagbabayad. At ito po isang pong mga nalaman na, Mama, kapag pala nagkaroon ka ng canceled card, mahihirapan kang mag-loan. Kunwari, gusto mong bumili ng bahay, mag-home loan ka or car loan ka, makikita nila yan sa record mo. Yun ang iingatan mo. May epekto rin sa iyong kumbaga, Future. yung tama kung gusto mo namang hiram. Ang mga lalaki ba mas magaling sa credit card kaysa sa mga babae? Hindi naman. Depende talaga sa financial literacy mo yan, Okay. Mami. For example, ako, nung una, takot din ako makatanggap ng credit card. Dahil may mga kilala din ako na baon din sa utang. Para sa mga credit card. At iniiwasan nila yung mga tawag ng credit card company. Mga ganon, di ba? So, ayoko na mangyari yan sa akin. But at one point, kailangan ko din mag-travel eh. And mahirap din kapag debit card lang. Kasi kapag stolen yan or something, mas mahirap din ibalik yung funds. Kumbaga, compared to just canceling it via yung credit card. Diba? So parang may added security din ang paggamit ng credit card. Diba? Tama. Sa ibang larangan. But I think it really depends on yung personal budgeting mo. Yan. At kailangan ma-check mo rin yan sa app mo. And pag chinek mo lang, makikita mo naman, parang may 1,000 spent dito, may 500 dito, parang ganyan, diba? And ako, gumagamit din ako ng mga reminder apps, Mami Chiki. Oo, na parang, okay, every 15th, dapat bayaran to. 14th, ito, parang ganyan. May alarm din yan. Oo, kaya ni Heart yan dahil 24 years old siya, magaling siya sa techie. So gamitin ninyo yung mga ganyang klaseng mga mga apps at yung mga benepisyo na ganyan. Speaking of benefits, nabanggit mo nga kung minsan offeran ka ng mga no interest. Pero for the next 3 months, dadating din yung interest ng card. So kailangan maging mapanuri din kayo doon sa mga benepisyong ino-offer sa inyo. At the same time, gamitin nyo rin yung mga pwedeng mga rewards, di ba? Yung mga ganyan. So, alamin ninyo ng mabuti, pag-aralan po. At huwag kang mag-alala, Heart, dahil gano'n naman talaga, yung first-time credit card users, talaga meron ka rin namang mga pagkakamali na, di ba, matututunan mo na rin naman in the long run. I think ang importante, sabi ni Justin, just maintain a budget kahit nandiyan pa yung credit card. At ituring mo na rin na siguro emergency fund dahil yun naman ang benepisyo. Pwede rin. Kailangan nandyan for emergency. Maraming salamat sa iyo. Abangan ang kanilang performance maya-maya lang. Sa may bahay naman po ang iba pang pasilip sa 3-story house ng TV host na si Jojo Alejandro. Jojo At sa Bet na Pet, abangan ang mga dapat malaman sa mga gustong kulayan ang balahibo ng kanilang fur babies. Kaya huwag kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning, Kapatid! Ayan, isa pang wanted po tayo. Maaari bang kasuhan ang sino mang magtago o tumulong sa taong wanted? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Attorney, ano po pwedeng maging kaso kung may tinulungan kang makatakas na wanted sa batas? Mabigat po ang parusa sa mga tumulong na makatakas ang sinumang hinahanap ng ating batas. Ayon sa Article 19 ng Revised Penal Code, sinumang tao na kumupkop, nagtago o tumulong para makatakas ang isang taong may isang kasong kriminal na hinaharap o pinaghahanap siya ng batas ay maaaring makasuhan ng parehong krimen. Kaya ang mga tumulong na makatakas ang isang akusado ay pwedeng makulong ng parehong parusa nung nakatakas na akusado. Ayon din sa Section 1, Paragraph C ng PD 1829, isang krimen na tinatawag na obstruction of justice ang pagkupkop, pagtago o pagtulong upang makatakas sa batas ang isang akusado o sinumang tao na may kinakaharap na kasong kriminal.
Tandaan po natin na ang pagtulong upang makatakas ang isang akusado ay isang krimen. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Very timely yan, ha? Yung pala yun, kapag ikaw ay tumulong o nagkupkop o di kaya ay nagtago doon sa akusado, pwede kang maparusahan in the same amount na pwedeng matanggap na parusa. Ayoko na ng gano'n. Ayoko na. Di ba? Oo. Parang wag na lang. Di, tsaka kailangan maging mas masigasig po tayo sa pagiging aware or maalam sa nangyayari sa paligid natin. Minsan kasi, paano kung ikaw, parang ang tawag nila, di ba, yung peeping saksi ka? Yung hindi mo alam na Unconscious ito ka, na pala yung unknowingly. nangyayari sa labas. Minsan kasi may mga kakilala ako na kapag sa social media nagka-cut off sila, wala silang nakikita. Ayaw na nila na magka-anxiety, hindi sila nanonood ng balita. Pero pag hindi po kayo nanonood ng balita, hindi nyo malalaman ang mga nangyayari sa labas ninyo. At kapag ganyan, may tendency na makatulong ka sa isang tao na meron palang tinatakbuhan. Actually, nung pinapanood ko si Atty. Buko kanina, yung gusto kong malaman is, ano ba yung magka-qualify ng pagtulong sa isang accused? Kasi in generic terms lang muna natin nabanggit di ba? Pagtatago o di kaya pagtulong. Pero paano ba yung, ano ba yung pagtulong? Oo nga, Mama. Di ba? Paano natin Nanirahan classify? sa'yo. Siyempre, mahirapan na tayong sagutin kung ano ba talaga yung ibig sabihin nun. Pero doon din papasok, innocence of the law, excuses no Yun, one. na yan No one talaga. rather, di ba? Sabi pa nga, ignorance. Ignorance, di ba? oo. Pero yun talagang pag naririnig ko yung boses ni Atty. Buko, yun yung okay. Sige, basta mas maalam ka, mas alam mo para maproteksyonan mo yung sarili mo. At tayong mga Pinoy, kuminsan, di ba, gusto nating tumulong. Di ba ganun tayo talagang matulungin, very hospitable, pero may hangganan yan. Ayokong mapreso. Totoo. Ay nating mapahamak. Buti na lang, bihira na mangyari yan sa atin, no? At ito din, bihira din tayo makakita ng fur babies na kakaibang kulay. Pero para sa mga gustong subukan din ito, ano nga bang ligtas na paraan ng paglalagay ng hair dye sa ating mga fur babies? Alamin sa Bet na Pet. Marami sa atin ang nagpapakulay ng buhok para i-express ang sarili. Pero alam nyo bang patok din ang hair dye sa pets? Halos isang dekada ng pet owner si Marilu. 2017 nang maisipan niyang kulayan ang balahibo ng alagang Shih Tzu na si Cookie. Nanonood ako ng YT. Ayan, nakita ko na, ang ganda naman nun. Parang gusto kong itry sa mga dog ko. Mga 7 months pa lang siya. Nag-start na akong kulayan siya. Kinulayan din ni Marilu ang mga supling ni Cookie na sina Bark, Shuki, Luna at Queen. Iba raw ang sayang hatid sa kanya kapag nakikita niyang iba-iba ang kulay ng mga balahibo nila. Nasali din kami sa dog fashion show. Nakukyutan lang akong tingnan sila na may kulay ang buhok. Safe naman siya, kaya tinuloy-tuloy ko na siya. Si Marilu na lang din ang nagkukulay sa kanyang mga Shih Tzu. 10 minutes mo lang siyang ibababad, ia-apply mo na parang pangkulay ng buhok ng tao, and then babanlawan. Safe naman ang pagkulay ng balahibo ng ating pets. Pero may paalala ang ating eksperto para sa mga fur parents na gusto rin itong subukan. Ang mas maganda kung natural lahat ng ingredients to avoid would be yung mga peroxide, ammonia, yung causing very strong odors, kasi yun yung magiging harmful sa ating pets. Pwedeng magka-lung problem, mai-irritate yung nose nila, atching ng atching, ubo ng ubo, magkakasipon. Unang mamamaga niyan ay yung eyes, yung lips, and then constant itching na yan. And the worst case scenario would be anaphylactic shock kung saan sumisikip na yung daluyan ng hininga, di na makakahinga yung pet natin. Cute. Kakaiba talaga Oo, pero kayo, is it something that you would do bilang fur parents? Well, una sa lahat, hindi kasi ako makulay na tao. So parang, Ano? Walang nakapansin yan, Jess. parang What a surprise! Hindi, pero alam mo, for me, cute naman talaga. Pero for me ha, kasi meron din ako Shih Tzu kamukha actually ng mga pets na nasa screen kanina. Pero I wonder, kasi iba-ibang brands yan eh. So siguro kailangan maging maingat na lang tayo kung saan natin bibilhin yung pangkulay. Kasi what if galing sa mga
places, let's say, na hindi naman approved. Diba? Yung mga chemicals na ginamit nila, baka may toxins pala or toxic. Dapat natural talaga, di ba? So, mahalaga na mag-research muna tayo. Yes. Kung bibili din kayo online, check mo rin yung mga reviews. Ano ba yung sinasabi ng ibang mga buyers tungkol sa product o hair dye na yun? Yun. Cute. So, pwede naman. Pwede naman. Or kung gusto mo Safe talaga ng tayo. kulay, bilang mo ng damit na makulay. Pwede naman. Pwede rin, pwede Tatanggal, rin. di ba? Mag-shades ka ng makulay para para ikaw hindi na na yung aso mag-adjust. mag-adjust. Ikaw na mag-a-adjust. Talaga mga aso ngayon, di ba? Sila na rin very demure. Hoy! See, di ba? So, nandun na tayo. Very demure, very cutesy na paglalakad ang matutunghayan natin mamaya. Lahat yan sa palarong pampasaya. Cutesy ba yan? Talaga kayo dyan magkakaalaman kung may problema kayo sa balakang at sa tuhod. At syempre po sa may bahay, tampok ang part 2 ng aking house tour sa minimalist na tahanan ng TV host na si Jojo A. Hey! At sa ating pagbabalik, humanda at sumabay sa alon sa kanilang performance na hatid, Never to Strangers Live na Live! Huwag po kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sa part 2 po ng aking house tour sa isa sa mga original That's member cast na si Sir Jojo Alihar, mala Jojo A, all the way niya akong ipinasyal sa iba pang bahagi ng kanyang minimalist house sa Antipolo. Sama-sama po natin siyang bisitahin muli ang TV host sa kanyang may bahay. Mahigit isang dekada nang nakatira si Jojo A at ang kanyang pamilya dito sa kanilang 3-story modern home sa Antipolo City. Para kay Jojo A, ang kanyang may bahay, ang kanyang buhay. Dito na rin lumaki ang kanyang mga anak at sabay-sabay na gumawa ng happy and memorable moments. Most cherished moments niya ay kapag kasama niya ang kanyang pamilya. What kind of father is Sir Jojo A? I'm a very strict father, but In all aspects? Yes, but because ano nga we've been there, we've done that. Sinasabi. Pero sinasabi ko sa kanila in a loving, respectful way. I respect their spaces, but I always tell them, I'm very open to you. You should be open to me. Yun lang gusto kong kunin from you, the openness. Pero there are strict rules. For as long as you're living in my house, you do what I need you to do. Sa second floor ng bahay, makikita ang master's bedroom. So this is where the magic happens, Yes. Joe. What exactly is the goal for a bedroom like yours? Is it to rest? Kasi you have a television. Bihira yun. Yeah. May mga tao kong kilala na walang TV sa wala daw kwarto. TV. Siguro, ewan ko nga ba, baka old school yata ako. Nasa loob din ng master's bedroom ang office area ni Jojo A. Baka pwede naman ako humingi ng sample sa'yo, Sir Joe, ng pag-awit. Ano ba ang gusto mo? Kahit Elvis. Elvis, treat me like a fool. Well, since my baby left me. Ako talaga. Parang maraming napa-inlove doon Ipinakita rin sa akin ni Jojo A ang kanyang gym na nasa rooftop. Kitang-kita rito ang magandang view ng Metro Manila. So Sir Joe, I love this place. It might be my favorite spot in your house. Diba? That's How right. important is health for you, Sir Jojo? Very, very important. So you like boxing? Yeah, kasi yung anak ko into that. Sino mga iniisip mo pagka may sinusuntok mo to? Depende. Depende, pero marami ako iniisip. Dito ko na lang nilalabas lahat. Tama. At saka anim kami magkakapatid, mga all boys kami nung araw. So, staple sa amin yan. Maliban sa kwarto nilang mag-asawa, dito sa rooftop madalas mag-bonding ang buong pamilya. Ang ganda naman! You live in a place where you can see a lot of things. I put Ganda! up my hands every single morning and I thank God and I praise God for everything. Payo ni Jojo A ang pinakamahalagang bagay na dapat magkaroon ng isang tao.
the perfect, precise word is contentment. Yung everything is always a bonus. You know, you have a good roof over your head, di ba? Tapos meron kang good family, you eat well, you travel, okay na yun. The rest is all bonus. Tsaka I live in the present. I don't think about the future. But also, life has no rewind. That's right. Sir Joe, I really enjoyed my time. I hope you enjoyed also. Thank you so pleasure's much. all mine. Pinatunayan ni Jojo A na sa kabila ng kanyang imahe na makulit, hyper at masayahin na TV host, isa siyang mabuting haligi ng tahanan na nagsumikap itaguyod ang pamilya. Maraming salamat po, Sir Jojo A. Wow, tinaas ko talaga. Kasama yun talaga. At ngayon naman po, mga kapatid, dadalhin nila tayo sa alon sa kanilang performance, Never the Strangers! Dalhin mo ko sa tabing dagat, sundin bakas ng mga sugat, pagpatak ng ulang tikati, buhusan panimdim at galit. Alon, tangayin mo ako kung saan mo man gusto. Puso ko'y iyong angkinin, kapalit ng bituin. Doon tayo kung saan malayo sa pinakadulo. Paalam sa inyo, lunurin aking kaluluwa. Ang tanging nais ko'y lumaya, hihinga ako ng malalim, pikit na sisisid sa dilim. Alon, tangayin mo ako kung saan man gusto. Puso ko'y iyong angkinin, kapalit ng bituin. Doon tayo kung saan malayo sa pinakadulo. Paalam sa inyo, sawa ng magkunwari, hubarin ang maskara, bawiin ang sarili at tuluyang mawala. Alon, tangayin mo ako kung saan man gusto. Puso ko'y iyong
pinakadulo. Paalam sa inyo. Paalam sa inyo. Paalam sa inyo. Never the stranger! Never the stranger! Welcome, welcome. Welcome, welcome. Good morning, kapatid. Hello, you guys. Good morning. Good morning. Parang kailangan iba yung- kalmado tayo today. Oo, parang may ano sa puso, no? Yung kanta nila. Oo. May na-feel ako. Ano yung na-feel mo? Ma? Medyo ano. At siya, very senti siya. Yeah, siya very Alam mo, senti. So, marami akong nakita na parang a lot of people are going through a lot. You know? And kayo kasi this is your first song now after 4 years. 4 years. Why did you wait? Or was it intentional? So, just to explain, parang I wrote Alon during the pandemic. Okay. Parang due to factors na both we could and could not control. Parang that's why it took us so much time before we released it. I guess, something tells me na parang tama naman yung timing. ito na yung perfect. As in, tamang-tama mo, Tama-tama. Ace Nash. I mean, literal, di ba? Kasi maulan, maayos, di ba? Tamang-tama, pero yung mensahe, di ba? Eh, kung tama ang basa ko, ang pinahiwatig niyo sa akin is yung the sense of trust and surrender. Also, kasi yun na nga, may mga bagay na wala ka na talaga magagawa. Tama ba? Yes. Oo. Yes Sige, po. explain mo naman. Ano pa yung mga nasa loob niyo nung ginawa niyo itong kanta? I think yung song na to parang at least sa explanation ni Ace sa amin, based din siya sa experiences niya nung pandemic. So, pati yung struggles niya, linabas niya sa song na to. So, what is it about the pandemic, for example? Kasi parang it's so much about letting go of control nga eh. So, during quarantine, I know this is a long time ago and we don't really like to talk about it, but you know, when you're trapped at home and you just need an outlet. I was creatively stuck at the time. And when we decided, okay, let's try to make music to try and release it for people, to give them something lang to listen to. Sobrang nahirapan kami, or ako specifically at the time. And after a period of really struggling where I needed to let out what I was feeling, magically, Alon came about. Yun. Pero ang haba kasi nung hintay 4 years. Pag ba ganun, 4 years, there are moments na parang, okay, maybe I can tweak this a little bit. Parang throughout the years, meron ba kayo, pwede ko ba itong baguhin pa? Siguro as a creative person, parang meron ka talagang urge to edit kasi iba na yung mindset mo. Iba na rin yung mga preferences mo sa songs. That's 100% true. Pero when it came to this song, nung na-record din namin, wala na yata yung file. Oo, ayun, surrender mo na. Ganun na nga. Tangayin mo. Ayan na nga. Uy, gusto ko yung pangalan ng grupo, di ba? Yan. Oo, talagang feeling mo belong ka kasi ngayon not a stranger. Yun ba yun? Parang ganun po. So, parang mission statement po yung band name namin. Like, we want to make music that's so good na walang may alienate sa mga nakikinig sa amin. Like, walang magiging stranger sa music namin. Kasali ka palagi, parang ganon. Another hit song is Moving Yan. Closer. Pwede ba kang Uy, humingi sobrang ng ano? nostalgic Sobra yan, to. nostalgic yan. Kakaiba yan. Please! Naku, pag narinig to ng mga kapatid natin. Sige. Pakinggan natin. Yes, Diba? please. Okay. Sample lang. Ayan, sama lang. While we're young, come away with me. Keep me close and don't let go. Inch by inch, we're moving closer. Feels like a fairy tale. And then take my heart, this is the moment. I'm moving closer to you. Parang pag
naririnig mo yan, required na maganda yung ngiti mo. At saka sabihin lang natin sa mga kapatid natin, live na live po yan, Oo. ha? Grabe yung tono at boses at tunog ninyo. Parang recording yung naririnig ko. Ang linis-linis. Ang ganda-ganda. And for a while, this was all over, all airwaves back in the Oo, day alam mo when that yan. song came out. At ito Until naman, now, until now. syempre, alon na ang susunod. Alon na. Ikaw, Jazz, kung pahulain ko sa'yo, sino mga influences nila? Sino yung mga naiisip mo rin when you listen to Ace and Nash? Baka magkamali pa, mami. Feeling ko may new wave din kayo, no? Yeah? Now, i-confirm natin. That's a good answer. Good answer. That's a good answer. Sige nga. Ano ba, Ace? Sino yung mga pinapakinggan mo? Halo-halo po eh. Alam mo yun, parang kahit iba-ibang genre. So may konting Beatles, may konting U2. Siyempre may Rico Blanco. Ni Rico is a classic. Pero kasi, in this day and age, bigatin ng collaborations, kaya meron kayong pangarap na makakollaborate. Si Rico. Si Rico. Yeah, of course. Well, ano naman kasi, with Rico, our collaboration is more of behind the scenes. Bilang producer and manager. Yes, but yeah. ina-manage pa rin. Yung manager si Rico eh. Yes. Tapos siguro dream collaboration for top of mind si Zild. Ay, naku, kaibigan ni Shaira Luna. Ah. Magkakaibigan ko niya nila, Sild. Feeling bagets ako. Hindi, mga totoo. Isa sa mga MTVs ni Sild, chinut ni Shaira sa isa sa mga farms namin. Totoo yun, kaya kilala ko si Zild. Mag-collab na rin kayo. Mag-collab na rin. Being part of their Oo, product. pwede kayong mag-shoot doon. Pero hindi ko kasi kayang kumanta. Singerist to eh. Gusto ko lang malaman, kasi katulad kanina, nakikinig ako doon. Kapag ba kayo gumagawa ng mga kanta, iniisip nyo yung pinagkakantahan ninyo? Or kasi sa artista, di ba, you think about your audience, how they would feel. Is it more, ganyan ba ang proseso din ninyo na kunwari, pag narinig to ng taong ganito pinagdadaanan, ito yung gusto kong maramdaman niya or ito yung mensahe? May ganun ba, Ace? I think merong ganung factor, pero I think yung first audience member that comes to mind is myself as a songwriter. So kung masaya ako doon, syempre as a craft, you're required to not only express yourself but also polish what you do. I think kapag na-polish ko yun, na-polish namin yun as artists, I think more or less, it will find the right people. Uy, good tip yan sa mga kapatid natin na gustong maging singer-songwriters na you also have to critique, di ba? Parang kailangan nakikita mo rin siya outside of yourself. Tama, ganda. Na yung authenticity, sinasabi nila, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Yes po. Kayo ba you write all of your songs? O may mga kanta kayo na sinulat din ng ibang tao? So far, we've written all of our songs. Mahalaga yun sa inyo, na sa inyo mismo nang gagaling. I think so po. Not that we have anything against songs that are performed by certain artists but written by someone else. Pero ako personally, parang dun lang nagsisenter siguro yung kaluluwa ko. Gusto ko talaga awitin yung galing sa amin. Ang lalim talaga magsalita. Gusto kong awitin yung... Di ba ganun ang tanong? Gusto kong awitin yung galing sa kaluluwa ko. Nakakamiss yung ganyan. Ikaw ba nanonood ka ng pelikula? Kasi ganun ako makipag-usap eh. Gusto mo manood ng pelikula? Sabi sa girl, wala nang gumagamit. Dapat gamitin natin yun, di ba? Ganda kaya ng word ng pelikula. Ako naman iniisip ko si Ace, siguro nung mga 7 years old ka, tapos kausap kita, parang siguro kausap mo yung matanda. Ilang taon ka na ba, Ace? Diba? Ilang taon na ba kayo? Early 30s po. Wow! Okay. Okay, imbitahan na natin sila. You're releasing Alon. Ano pa yung mga dapat nating abangan sa Never the Strangers? So we'd like to greet everyone a very happy morning. Good morning to everyone. We are Never the Strangers and antay-antay lang po kayo dyan. We'll be releasing more singles very soon and it will lead up to our upcoming album. So bantayan nyo na lang po sa aming social media. We are on Facebook as Never the Strangers. We're on Instagram and X as NT Strangers. And nasa TikTok din po kami as NT Strangers. Nice. And can they stream Alon already? Yes. Oh yes, absolutely. So Alon and all of our other songs are available on all streaming platforms. Thank you! Okay, at mga kapatid, sa aming pagbabalik, Walk with Sass. Paano kaya ito magagawa ng ating mga players? Mamaya yan sa Palarong Pampasaya. Ang cute ni Justin, talagang abangan ko yan. Ayan, tuloy-tuloy lang ang Good Vibes, kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
sulitin na ang bonding kasama ang inyong mga chikiting. Pwede nyo ring subukan ang aming game dito sa Palaro Pampasaya! At sa mechanics ng ating laro, panoorin nyo po. Palarong pampasaya. Lakad pato ang mechanics, tuloy lang ang paggaan ng Team Jess at Team Maui. Pipila pa rin ang players ng bawat team. Isa-isang pupunta sa gitna at iikot sa upuan. Pero ang twist, lakad pato ang gagawin. Meron din kailangang ibalanse na cup sa ulo habang naglalakad. Babalik sa starting point kapag malaglag ang cup. Kapag nagawa naman ito, tuloy-tuloy lang hanggang makabalik sa linya at saka ibibigay sa next player ang cup. Ang team na pinakamabilis matapos, winner at iwas sa consequence. So ingat, kaya marami tayong oras dahil kung mahulog, babalik, pwede kayo mag-switch. Basta kailangan at the end yung tatlo makakatapos. Okay? Iikot lang. Ready na, Jess? Ready. Nakatayo. Si Dimples nagpaana. Patay kayo dyan. 3, 2, 1, let us dakwok. Dako. Uy, ang ingat. Dako, tingnan mo naman. Oh, balik. Ako ang saya. Wow. Ako, ang dami iniisip ni Jess. Mami, tingnan mo! Nakakarma tayo! Let's go, Jess! Ay, nahulog na! Tandaan na medyo magaan kasi. Ano ba naman yung magkamali ako? Nandito pala. Uy, nakalayo na si Mami Dimples. O, yan. Ay! Nahulog! Op! Mas malayo. Natuto si Jess. Alam na niya kung paano i-balance. Nagmamadali na si Mami Dim. Dahan-dahan, Jess. Malapit na. Pero malayo pa. Eto na, nagpalit muna pansamantala si Maui at si Dimples. Let's go, Justin. Sige lang, Maui. Go. Talaga nagtanggalan ng sapatos. Oh! Dinadawa. Balik. Sabi sa inyo, okay. Back to Dimples. Back to Dimples. Yun. Kailangan steady sa ibabaw. Ay! Nahulog uli. Kalmado lang, go lang. Sige, Justin. Ilala mo sa Paano ba ito? Pwede magpalit. Basta natapos na si Jester. Yes, go. Tignan natin. Bibigyan natin ng oras. So far, 1-0. Oh my God. Jamie mo na. Okay, bibigyan natin ka ng konti pang oras. Tahimik lang si Mami Dimps, pero nakakaikot ka. Nabati ka. Papatakto sa kung sino Nabati yung pinaka-ilang maka-ikot. Pag maubos ang oras, titignan natin kung sino ang pinakamaraming makakaikot at pinakamalayong mararating. Okay, so far, si Jester pa lang ang nakakabuo. Jester, Pwede ba kumulit? nag-iisa ka. Hindi! Pwede ba kumulit? Si Jester. Mahirap yung third. Hindi biro Kaya ba? Yo, go, JB! Let's go, JB. Kalma. Saan ka nakatingin, JB? Ayun, JB! talagang tumitigil. Namaprostrate na. The struggle is real, Mami Dimples. The struggle is real. JB. Zen. Oy, Ikot na, oh, JB. dinahandahan ni JB. Galing, oh. Eto na yung ikot. Tandaan, malapit na, JB. Eto yung mahirap. Pwede mag-pass, Mami Dimps. Perfect. Pwede It's mag-pass. good. Rest ka muna. Ayan. Good job, JB. Para ito pa yung panalo namin. Teka muna. Go, Aaron. JB! JB, malapit na. Si Aaron, tinan mo, may ibang style. Malapit na. Si Aaron, ang bilis, oh. Gumagapang lang. Ayan na. Ayun na si JB. Hindi talaga nagmadali. Very good si JB. Pansinin si Aaron. Malapit na. It's going to be a showdown between Justin Nakakadalawa na and kami. Mami Dimps. Ang galing ni Aaron. Bagal lang, bagal. Tingnan niyo si Aaron. Bagal. Go with Q. Perfect. Uy, natuto na. Natuto na. Natuto na. Go, Mau. Try. Let's go. Wala talaga. Kailangan man nandito sa harap niyo. Careful. Slowly. Ay! Teka muna. Teka muna. Tatanggalin natin yung salamin. That's now. Pantayin na lang natin. Ang instruction, nasa taas ng ulo. Nasaan? Ako naman. Baka masira. Uy, tingnan mo yung kadalangan mo. Go, Q! Napakadaya dito. Daya! Napakadaya!
si Mami din. Hoy, nahulog na! Balik ka! Akin na, ako na. Go, dali! Akin na yung salamin. Pwede, ha? Naku, Pwede, mga ha? ining, mukhang wala na tayong oras. Ayan na. Kahit na hindi pa natin i-count itong si Justin, dahil ginamit ang salamin, natapos din naman, mukhang panalo na si Team Jester! Grabe, ang hirap pala nun. Pero alam nyo, Wagi. Piling tayo, pwede na daw. si Aaron ang galing, ha? Galing. Nahulog. Ang galing mo, Aaron. Dapat pala ikaw na nauna. Yan yung mga akala mo, ang dali lang, ano? Di pala. Ang nanalo. Jolly Lim, Francine Franco. Yan. Congratulations kay Jolly. Alright, asan ang consequence? Kayo ba'y magpopolvo muna? Magpapapowder muna. Yes. Go. Sige, Jess. Do the honors, Team Jess. Ang mga gusto Thank kong you. kumbidyan yung mga nagpapandango sa ilaw, di ba? Sabi ko kay Maui, wag mong gaganyanin si Chester, makakarma tayo. Ano nangyari? Sinabi ko na sa'yo. Okay, thank you, Mama Jess. Congrats, Team Jess. And that is it para sa ating Best Rebels. Isang makabuluhang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. At susunod na ang frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!